Thank you, Lord. Salamat sa Panginoon. Sige po. Yung mga bata po, hiniling po ng kanilang Sunday school teacher na dito na lang sila. Please stay. Para po mapalagay din ang inyong mga magulang. Ano? At anyway, ang pag-aaralan natin ay ang kamanghamanghang gawa ng Panginoon. Sa panahon natin ngayon, lahat ng tao sa Pilipinas yata ay natatakot. Ano po? Kasi nga naman, pag makikita mo yung radar na pinapakita ng DOST Pag-asa, ay talagang natatakpan ang buong Pilipinas. Nasasakop ito nung bagyo. Meron bang bagyong malakas sa Panginoon, mga kapatid? Tried and tested na po natin yan. At kayang-kaya ng Panginoon na ingatan tayong lahat against this tempest storm. Anong sabi ng mga anak ng Diyos? Amen! Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Sige po, pwede po ba tayong tumayong lahat for the reading of His Word? Babasahin po natin itong muli. At tayo po ay magbigay galang sa ating Panginoon through His wonderful Word. Ang babasahin po natin ay matatagpuan sa Luke 8:22 to 25. Sa Tagalog na lang po natin ito babasahin sa version po ng ang salita ng Diyos, Biblia. Ang sabi po sa Luke 8:22 to 25, basahin po nating sama-sama. Isang araw, sumakay ng bangka si Jesus kasama ang mga taga-sunod niya. Sinabi niya sa kanila, tumawid tayo sa kabila ng lawa. At ganun nga ang ginawa nila. Noong naglalalag na sila, nakatulog si Jesus. Maya-maya'y lumakas ang hangin at pinasok ng tubig ang bangka nila, kaya nalagay sila sa panganib. Nilapitan si Jesus ng mga tagasunod niya at ginising. Guro, lulubog na tayo. Bumangon si Jesus at pinatigil ang malakas na hangin at malalaking alon. Tumigil ang mga ito at biglang kumalma ang panahon. Pagkatapos, tinanong ni Jesus ang mga tagasunod niya, nasaan ang pananampalataya ninyo? Namangha sila at natakot at nag-usap-usap. Sino kaya ito? Kahit ang hangin at ang alon ay inutusan niya at sinusunod siya. Salamat sa banal na salita ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na buhay na makapangyarihan sa lahat. Nakaupo sa iyong kabanal-banalang trono, sinasamba ng mga anghel. Sa pangalan po na iyong anak na si Jesus nasa sa iyong tabi ngayon, kami muling lalapit at magpapasakop sa inyo. Sapagkat hindi namin tunay na mauunawaan ang halaga ng mga salitang ito na aming binasa without your help. Help us, Holy Spirit, in the name of our Lord Jesus Christ, upang maintindihan namin ang mga ito at tunay na magbigay ng lakas at katatagan ng loob sa aming lahat. Lalo na sa mga panahon ng panganib, Panginoon, kailangan po namin ito. At tunay ngang magagamit namin ang iyong mga salita to tell us na hindi kami maaaring sirain, gapiin ng kahit ano, ultimong mga panganib sa kalikasan sapagkat you control everything. Again, we entrust everything to you from first to last. Ang lingkod mo ay gamitin mo para sa iyong kalooban. Tatayo ako
sa iyong likuran, Panginoon. Speak to your people, speak to all of us, at hayaan mong magbigay ito ng lakas ng loob at lalo pang magdagdag ng aming pananampalataya sa inyo. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen! Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Sige po, makakaupo na po kayong lahat. Sa mundong sinasabi sa iyo ang gusto mong marinig. Ang mundo natin, kaya tayo naloloko sa cellphone kasi gustong-gusto natin yung naririnig natin at nababasa natin sa social media. Di po ba? Sa panahon ngayon, tayo'y inaaliw ng gusto nating makita. Kaya tayo ay nauubos ang panahon. Pag ako po ay lumalabas, sumasakay ng bus, kahit nakasakay ng bus, ang mga tao talagang tutok na tutok sa cellphone. Ano po? Kahit umaandar ang bus, sa halip na mag-pray at magpaingat sa Panginoon sapagkat nasa biyahe kami, ay wala ang tao. Ginawa na talagang pinakamalaking bahagi ng buhay nila ang cellphone. At ito po ang nakakalungkot. Kaya nga kung minsan hinahayaan ng Diyos na magdaan tayo sa ganitong mga bagay na kung tutuusin bilang tao ay talagang nakakatakot. Ano bang laban natin sa bagyo? Ano bang laban natin sa mga baha? Sa mga natural calamities, ano bang laban natin? Wala po tayong kalawang laban dyan. Ano po? Napakadali nating matakot. At totoo namang nakakatakot. Kung nakita nyo yung nangyari sa Cebu, nakita nyo? Una, lindol. O ngayon, nung dumaan si Tino, ay talagang natino-tino talaga sila. Nakita nyo po? Ano po, nakakatakot pong talaga. Kaya naman sa araw na ito, pag-aaralan nating muli, nagpapaalala ang Panginoon sa atin. Teka muna. Sino bang lumikha ng lahat ng bagay? Sino ba ang makapangyarihan sa lahat? Sino ba ang may kontrol at hawak ng daigdig? At sino ang may hawak sa buhay nating lahat? O, wag mong sabihin ikaw, o yung asawa mo, o yung mga gamot mo, o yung doktor mo. Isa lang ang may hawak. Sino? Si Lord Jesus Christ. Hawak niya sa pamamagitan niya. Ibinigay lahat ang kapamahalaan ng Diyos Ama sa kanyang anak. He controls all things and through Him everything is created, including us. Kaya po ito, kung ito'y lagi nating ikikintal sa ating mga pag-iisip, meron bang pwedeng tumakot sa atin kapag ganito? Kung ang dyablo nga, walang magawa Amen po mga kapatid? Kasi, mula't mula pa, lahat ng bagay, likha ng Diyos. Pati dyablo, kasama doon. Dati, anghel yun, nagdyablo lang, kaya tinawag na Satanas kasi gusto niya. Sambahin din siyang katulad ng Diyos. Meron bang kapangyarihan? Sabi nga sa salita ng Diyos, meron bang kapangyarihan ng luwad? Sa gagawa sa kanya, the clay. Diba? Ang potter ang masusunod para makortihan siya ng maganda. Siya ang masusunod dahil siya ang lumilikha. So, ganyan din po sa atin, mga kapatid. Ang Diyos ang masusunod, hindi tayo. Kaya nga siya nagpapakilala sa atin upang bawasan naman natin ang ating mga intindihin. Dahil pag inintindi natin yan, madidepress po tayo at nakakapangit po iyan. Ano po, kagusto nyo, nangungulubot kayo? Ano po?
Samantalang ang pangako ng Diyos ay totoo. All we need to do is what? Believe. Maniwala. Ang sabi, hindi nais ni Jesus ang mga bagay na gugulo at sisira ng ating mga pag-iisip. Kahit ang mga sikat na achievers sa mundong ito, ayaw niyang masira ang buhay. Kasi napakaraming mayayaman at mga achievers nangangasira ang buhay. Bakit? Kasi yung focus nila sa kayamanan nila, hindi sa Diyos. Ano po? Ang focus nila sa kakayahan nila, akala nila, natamo nilang lahat ng meron sila dahil marunong sila, matalino sila, mayaman sila, kaya na nila ang lahat-lahat. At yan ang napakalaking pagkakamali na maaaring mangyari sa tao. Ang sabi dito, hindi ito gusto ng Panginoong Jesus. Amen? Interesado siya doon sa mga lalapit sa Kanya sa pamamagitan ng pananampalataya. Pananampalataya sa Kanya at sa Kanya lang. Sasabihin nyo, napaka-selfish naman ang Diyos. Aba, of course. May katwiran siya. Amen? Hindi siya selfish. This is for our own good. Kaya niya sinasabi ito sa atin, sa ikabubuti natin. Nangakala natin, kung nakatayo tayo, malalakas tayo, kaya na natin. Hindi po totoo yan. Nung araw, ang akala ko, kung magtrabaho ako, para akong hindi ako napapagod eh. Kaya nga sinasabi ng mga kapatid ko, mahirap akong kasamahin. Bakit? Pagod na pagod sila. Kasi pag hindi ako tumigil magtrabaho, sila man, trabaho ng trabaho. Kasi utos dito, utos doon. Ang akala ko, wala nang katapusan ng lakas ko. Pero nung ako po yung magkasakit at naoperahan ako sa heart, doon ko napagtanto. Hindi pala totoo. May hangganan ng lahat. At ang tanging pwede mong asahan, maging sa kalakasan ng iyong katawan, espiritu, ay ang Panginoon lamang. Wala nang iba pa. Amen. Praise the Lord. When the disciples are terrified, Jesus asked them a critical question. Nung mga takot ang mga disipulo, kasama na nila sa bangka si Jesus, natutulog. Aba, mangingisda po ito. Ako'y takot na takot sumakay ng bangka kasi hindi ako marunong lumangoy. Sa tuwing magtatangka ako, pupunta sa tubig, kung bakit naman gusto kong lumutang, hindi ako lumulutang, nauuna yung puwet kong lumubog, tuloy-tuloy na ako, hindi na ako makahinga, para akong nalulunod. Sabi nga ni Ate Babe, tumanda ka ng lahat, di ka pa marunong lumangoy. Kahit ngayong matanda ka, mag-aral kang lumangoy. Wala nakakahuli na ang lahat. Ano po? Napakahirap po pag hindi marunong lumangoy. Pero itong mga fisherman na ito, kayakap nila at katunggali ang alon araw-araw. Nangingisda sila at hindi sila pwedeng maghanap buhay kung walang tubig. Dahil hindi naman lalangoy ang isda sa hangin. Lalangoy yan sa tubig, kaya hahanapin nila. Kaya nung lumaki ang alon, lumakas ang hangin, yung bangka nilang sinasakyan, siyempre maliit lang. Gumiray-giray yun, kung inatapunan ng tubig, sabi nila. Ang sabi nila, ginising nila ang Panginoon. Ang sabi nila, hindi po ba kayo nag-aalala? Ang sabi, guro, lulubog na tayo. Kasama si Jesus, lulubog sila. Hindi nila naiintindihan na ang lumikha ng tubig, dagat,
At lahat-lahat ng bagay kasama nila sa kanilang bangka. Marami na silang nasaksihang mga himala. And yet, hirap pa rin silang maniwala. The same thing with us. Ang dami na nating naranasang himala sa buhay natin. Pero nahihirapan pa rin tayong maniwala, mga kapatid. At ito po ang pag-aaralan natin sa araw na ito. Our topic for today, where is your faith? Nasaan ang inyong pananampalataya? If your faith is in your circumstances, you're going to be sadly disillusioned. Kung ang pananampalataya mo ay sa mga pangyayari, mamamali tayo ng akala. Dahil ang mga pangyayari, mangyayari po iyan. At kung laging nakatuon doon sa mga pangyayari ang pinagbabasihan ng iyong buhay, magkakamali po tayo. If your faith is in your security, sabi nga, your life will be sadly disappointing. Kung ang pananampalataya mo ay sa iyong kaligtasan, kasiguruhan, katiwasayan, ay mabibigo ka. Mga kapatid, kung wala kang inalala, kundi yung kaligtasan mo, your security, your peace, mabibigo ka. Kasi ang lahat ng sinasabing ito ay matatagpuan lamang natin sa Panginoon. Wala nang iba pa. Amen po mga kapatid? Tiwasay man tayo ngayon, merong darating na mga pagsubok ng buhay. Bakit? Kasi lalo na kung ikaw ay naging believer, aayusin ng Panginoon, whether you like it or not, yung mga karakter natin. Kasi siyang nakakakilala sa atin. Alam niya marami tayong flaws. Di po ba? Ang dami nating mga kamalian sa isip, sa salita, at sa gawa. At dahil siyempre, sarili natin, believe tayo sa sarili natin. Nakakalimutan natin, may nakatingin sa atin. At walang iba, kundi ang ating Panginoon. Lagi nating ilalagay sa isip natin yan. Whenever we do things, think of something. Mag-isip tayo. Ito bang sasabihin ko? Ito bang gagawin ko? Makakalugod dun sa nakatingin sa akin na hindi ko nakikita. Ang sabi nga nung isang writer na nabasa ko, hindi ka mabubuhay kung wala ang Diyos. Para sa oxygen, hindi mo siya nakikita, pero kailangan mo siya. Amen? Kung walang oxygen, in a minute, patay na tayong lahat, mga kapatid. Ano po? Kaya ang Diyos natin, laging nariyan niya, nakasubaybay sa atin upang ingatan tayong lahat. Ilan ang population ngayon ng buong mundo? Nung ako'y nasa Las Piñas, more than 6 billion ang populasyon ng mundo. Ewan ko lang ngayon. Ano po? Imagine this God na nag-iingat sa bawat isang tao. Alam ang ating iniisip at ginagawa. Alam niya ang ating nakaraan. Alam din niya ang ating patutunguhan. Itong Diyos na ito, gaano ito karunong? Kaya niyo bang isaksak sa isip ninyo yan? Kaya niyong unawain kahit gaano kayo karunong? Itong kamanghamanghang Diyos na ito, napakatalino, napakarunong, at hindi pwedeng ikumpara kahit kanino man. Mga kapatid, come to think of it. Pag-isipan nating mabuti. Pag lagi tayong sensitive na ang Diyos natin ay nakatingin lagi sa atin, He is very interested of our well-being. Magiging maingat po tayo sa ating gagawin at sasabihin.
Pag ikaw kasi anak ng Diyos, sumasayo ang Espiritu. Tandaan nyo yan, ha? Tatak ng anak ng Diyos ay ang banal na Espiritu. Without the Holy Spirit of God, you are not a child of God. Yan po ang proof. Karoroonan ka ng Espiritu Santo once you became a child of God. Kaya darating ang conviction sa iyo kapag ka nagkamali kang magsalita, nag-isip ka ng masama, darating ang conviction sa iyo. Pag nagagawa ka ng mali, hindi ka makakatulog, mababalisa ka. Yan ang tunay na anak ng Diyos. Huwag nyo itong ipagdamdam, kundi pasalamatan nyo ang Diyos kasi lagi siyang nagmamalasakit sa atin, ayaw niya tayong mapahamak o mapariwara. Kaya napapariwara ang tao dahil kung minsan ini-ignore, binubulungan na nga siya ng kanyang unseen company, hindi pa pinakikinggan. Sino yung unseen company? There inside you, the Holy Spirit of God. He is our constant companion when we became children of God. Makinig tayo sa urging, magkinig tayo sa promptings. Dahil papaalalahanan niya tayo sa ayaw natin at sa hindi for our protection. Kasi ayaw niya tayong masaktan. As much as possible, ayaw niya tayong mapariwara. Ang buhay natin masira, kinalulungkot niya yan. Alam niyo ba yon? Mga kapatid, kaya nga nung siya'y naririto sa lupa, lahat ng lumalapit sa kanya, lahat ng mga kasama niya, sinasabi, bakit ganito yung sinasabi niyong Diyos? Bakit sinasabi niyong anak siya ng Diyos? Bakit nakikisama siya sa mga tax? Ano ba yon? Collector. Ano? Yung tax collector po kasi ng araw ay mga ng lipunan yan eh. Kasi, kupit, debit, kupit. Ganun ang ginagawa nila. Ano po? Lahat ng mga elementong hindi mabubuti kasama ni Jesus Christ. Bakit? Sabi nga, He came to seek and to save the lost. Kung sa akala mo, ikaw okay ka na, which is hindi naman talaga, tandaan nating lahat ito mga kapatid. Mag-iingat tayo, baka akala natin okay tayo. Kung minsan yung puso natin, nagiging prideful po yan, at hindi natin naiiwasan, nagtuturo tayo ng daliri sa iba. Tandaan nating lahat, we are all sinners. We fall short of God's glory. Kaya dapat lagi tayong nananampalataya sa Panginoon. Sikapin natin ang kaligtasang tinanggap natin and security we have and even the peace we have, ibahagi natin sa iba upang sila man katulad natin ay matanggap ang mga biyayang yan na regalo ng Diyos sa atin. Amen po mga kapatid? Huwag niyo sasabihin, ako save naman ako, bahala na siya dyan. O limbawa, galit na galit ka sa asawa mo, wala nang ginawa, kundi ganyan, kundi ganon. Bayaan mo na nga siya, regalo ko na siya kay taning. Alam niyo ba, maging yung mga bagay na yan, hindi ka nalulugdan ng Diyos yan. Maging yung mga kaaway niyo, sabi nga, pray for your enemies. Ano po? You are obliged to share the good news to save people. Gusto ng Panginoon, lahat tayo ay masave at ayaw niyang may pahamak sa ating lahat. Kahit nasabihin mong napakadilim ng nakaraan ng kapitbahay ko, tingnan niyo si Mary Magdalene. Alam niyo ba ang istorya nun? Si Mary Magdalene, Maria Magdala sa Tagalog. Si Maria Magdalena. 7 demonyo po ang pinalabas doon. She is a prostitute. Ano po?
Pero nung makakilala siya sa Panginoong Hesus, nakita niyo naman. Sa kanya unang-unang nagpakita si Lord Jesus Christ nung siya ay mag-resurrect. Tandaan nating lahat, tayo yung mga anak ng Diyos at gusto niya kung anong nararanasan ng iba, nararanasan din ng lahat. Dahil ang gusto niya, lahat ay maligtas. At gusto niya tamasahin nating lahat ang mga biyayang noon pa man ay hinihandanan niya sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Mga kapatid, kaya manampalataya tayo at huwag nating hahayaan na ma-overtake tayo ng pride. Ligtas na ako, okay na ako, wala na akong iisipin pa. Bahala na sila. Selfish thinking. Wag po. Mabibigo po tayo pagka ganyan ang pag-iisip natin. If your faith is in other people, eto pa. If your faith is in other people, your faith will be dashed because they will let you down. Minsan hindi naiiwasan, meron tayong mga ina-idol. Opo. Nung araw, naku, patay na patay ako kay Nora Aunor. Kung bakit naman din itong nanay ko, napakalakas ng impluensya. Mamamakyaw ng dalanghita yan, at saka mani, ilalaga. Sabi niya, ilaga mo. Mamayang gabi, tawag ng tanghalan. Wala pang TV noon, mga kapatid, wala pang kuryente. Ang nag-iisang TV, nandyan sa plaza, dyan sa may complex, nandyan ang munisipyo. At lahat ng buong bayan ng dinalupihan, dyan nanonood ng TV. Ang tawag ng tanghalan, si Patsipa, tsaka si Pugo. Yung mga pinanganak na yan, hindi niya alam yan. Yung mga kasing edad ko, alam nila yan. At si Nora Aunor, sumali sa tawag ng tanghalan. At, naku po, number 1 fan ng nanay ko. Kasama na rin ako, siyempre. Ang tatay kong napakahigpit, na kailangan, pag dumilim, nasa bahay na kaming lahat. Enteng, sabi ng nanay ko. Naglaga ng mani ang anak mo, tsaka meron kaming dalanghita. Magtitinda kami mamaya sa plaza. Sabi ng tatay ko, siyempre, tindera yung nanay ko, walang magawa, di papayag. Nandun kami. Ang talagang purpose namin, hindi magtinda. Anong purpose namin? Manunood kami ng tawag ng tanghalan kasi contestant si Nora Aunor. Mga kapatid, believe kami. Anak ko, dami nga naloko kay Nora Aunor, mga auntie ni auntie baby. Iniwan nga yung pamilya dahil kay Nora Hindi lalaki yun, babae yun sa pagsunod niya kay Nora Aunor. Talagang mula sa Isabela, nagpunta ng Maynila. Para lang sumunod kay Nora kung bakit naman ang daming ewan ko ba kung sasabihin ko. Nahalina kay Nora Aunor, ang liit-liit. Ano bang height ni Nora? Wala pang 5 O 4'11", gano'ng kalaki yun? Siguro hanggang dito ko lang. Ano po? Kung bakit naman gustong-gusto namin siya. Pero ano pong nangyari? Nakita nyo? Tama ba kami? Mali kami. Kasi nandun na nga siya nawala na siya sa mundo. At nakakapanghinayang dahil marami siyang frustration sa buhay. Kaya nga hindi dapat humahanga sa tao Ano po? Mawawalan po ito ng kabuluhan, mga kapatid. Ang dapat mong hangaan, ang Diyos na tagapagligtas mo at Panginoon mo. Na nagbibigay ng buhay sa iyo, dinudugtungan ang hininga mo. Pag hindi ka na makahinga, tawagin mo ang pangalan ng Diyos. Ako nga nung araw, akala ko matutuodas na ako, sa totoo lang. But thanks be to God. Binigyan pa niya akong muli ng pagkakataon. At alam niyo, sa puntong iyon na ang akala mo na wala kang pag-asa, doon mo mararanasan ang kamay ng Diyos na nagliligtas sa iyo. Doon mo maiintindihan kung ano ang presence ng Lord sa buhay mo, mga kapatid. Kung hindi nyo pa nararanasan ito, never ever naialis nyo sa kaisipan nyo
Ang presensya ng Diyos, hindi kayo iiwan, hindi kayo pababayaan. Yung bagyong ito, sinasabi ng Pag-asa, malaki pa sa Pilipinas ang sabi. O yung maano kayo, mga anak kayo ng Diyos, di ba? And di ba yung ating mga salita, may authority yan. Use your mouth to speak. Ano po? The authority of the Word of God. No weapon that formed against me prosper. Sabi ng Panginoon, never will I leave you, never will I forsake you. Tapos matatakot ka sa bagyo. How many times na tayo nagpipray, taon-taon nagpipray tayo, dadaan ng bagyo, biglang lilihis. O natapos ang bagyo, hindi din yung naramdaman eh. Ang tao, takot sa bagyo. Pagkasabing bagyo, ang daming bakanting upuan. Bakit kaya? Sa halip na lumapit sa Panginoon, magpasaklolo sa Panginoon, kumapit sa Panginoon, manampalataya sa Panginoon, at lalo pang ibigay ang sarili sa Panginoon sa pagsamba, ba't nangangawala? Nalilimutan nilang mga anak sila ng Diyos. At pag sinabing anak o kayo, mga magulang kayo, alam nyo yan. Pag may dumarating na kapahamakan, anong ginagawa nyo sa mga anak ninyo? Pinapakawalan nyo ba sila? Na parang mga damulag. O, doon ka, lumayas ka dito. Hindi ba? Kukubkubin nyo silang lahat. Ay, ali kayo, parinig kayo rito. Dito tayo, sa halip na sabihin mag-pray tayo, hingi tayo ng pag-iingat sa Diyos. Di ba ang ginagawa natin, kinukup-kup ninyo mga anak-anak nyo, sinisigurado nyong nasa maayos silang kalagayan at safe sila? Ikumpara nyo, mga magulang, ang kaisipan ng Diyos sa inyo. How much do you love your family? And how much God loves us because we are His family. Natatanong niyo ba ang sarili niyo? Mga kapatid, mga anak tayo ng Diyos eh. Amen? Kaya nun dapat nating ikatakot. He is just, sabi, He is just a prayer away. O baka naman hindi ka nagpe-pray. Kaya hindi mo nasusubukan ng kapangyarihan ng Diyos. Mas gusto mo pa nag-i-swipe sa kung ano-ano. Lalo na yung mga politiko natin ngayon, hindi mo na maintindihan kung sino yung tama at mali. Ano po? Never tayong aasa sa tao. Mabibigo lamang tayo. Anong sabi ng mga anak ng Diyos? Amen! Umasa tayo sa Diyos, sa Kanya lang, wala nang iba pa. Huwag tayong aasa sa taong katulad natin. Kung mamamatay tayo, mamamatay din sila. Kung nagugutom tayo, nagugutom din sila. Ano mang mga kahinaan natin, sila man ganon. Bakit natin hahangaan? Kung sila'y mga matinding mananampalataya, yun ang pamarisa natin. Yung pananampalataya nila sa Diyos. Yung dedication and devotion nila sa Panginoon, yun ang pamarisa natin. Huwag yung pagiging tao nila dahil mabibigo tayo, dahil pare-pareho lang tayong may shortcomings. Kulang tayong lahat. We are not perfect. Kaya nga po, kailangan natin ng Diyos. At bakit kailangan din natin ng isa't isa? To help each other, para lalo tayong magpalakasan, hindi para Diyosin ang isa't isa o hangaan ang isa't isa, kundi magpalakasan sa isa't isa. Kaya nga tayo ine-urge, sinasabi ni Paul, huwag natin kalilimutan ng salamuha sa mga mananampalataya, pakikipag-fellowship. Dahil ito magpapalakas sa atin, mga kapatid. Dito natin tatalakayan ang Diyos na ating sinasamba.
Dito natin malalaman kung gaano siya kadakila sa pag-ibig niya sa atin. Ayaw nating mag-attend sa church. Mag-a-attend tayo. Pag nagustuhan lang natin, paano nating maiintindihan kung gaano kabuti ang Diyos na ito nagmamahal sa atin? So, sabi, where is your faith? Nasaan ang iyong pananampalataya? Kanino natin ibibigay ang pananampalatayang ito? Ang sabi, let it be in the living God and His Son, Jesus Christ. Amen? Sa Kanya lang. Sa Diyos na buhay at ang Kanyang anak na si Jesus. Luke 8:24b. Jesus rebuked the wind and the waves, and suddenly the storm stopped. Bandang huli, hindi natatakot sa hangin ng mga apostol. Saan natakot? Sa kapangyarihang na malas nila. Kasi nung sinabi ng Panginoong Hesus, tahimik, pumayapa, tumahimik ang hangin at pumayapa ang mga alon. Mga kapatid, na malas nila ang kapangyarihan ng Diyos at sila'y nangatakot. Hindi yung takot nila na may pagkamangha, kahanga-hanga. Ano po? Luke 8:55. Jesus healed Jairus' daughter. Ito pong namamahala sa synagogue na ito. Mababasa niyo po yan. If you want to read your Bible, basahin niyo ang Luke, buong chapter ng Luke 8, mababasa niyo dito ang mga ginawa ng Panginoong Hesukristo. Luke 8:55, Jesus healed Jairus' daughter. Pinagtatawanan siya ng mga miron. Kasi si Jairus, pinuno ng sinagogo yon at sinabi niya sa Panginoong Hesus, ang aking anak na babae ay may sakit. Ang sabi, at siya po'y nakaratay ngayon. Pinagtatawanan siya. Pero ang sabi ng Panginoong Hesus, tara puntahan natin siya. Ayaw siyang paniwalaan, maging ang mga apostol niya, aandap-andap ang kalooban. Yung tatlo lang miro, yung kanyang tatlong kumpanyon lang kasama niya. Si Peter, James, and John. Ano po? At ang sabi nila, sabi nung isang kapitbahay ni Jairus, huwag mo nang abalahin ang guro, sabi niya. Mamamatay na ang iyong anak. Ang sabi ni Jesus, huwag kang maniniwala. Tara puntahan natin. Pinalayas niyang lahat ng mga tao, yung mga miron. Sila lang yung tatlong apostol niya at ang magulang ng bata. At sila'y pumasok sa kwarto. At ang bata ay sinabi niya, tumindig ka. At ang bata noon din ay gumaling sa kanyang karamdaman. At namangha silang lahat sa kapangyarihan ni Jesus, ang Diyos na nagkatawang tao. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Luke 9:16. Jesus fed 5,000. Dito po kasi, sa kultura ng mga Israelita, when they count, mga lalaki lang ang kinakount. Ang mga babae at mga bata, hindi po yan binibilang. Mga kalalakihan lang. 5,000 yon sumusunod kay Jesus. Ang sabi ng kanya mga apostol, ay bay ilang tong lugar natin, saan tayo kukuha ng ipapakakain dyan? Kahit na isang taong wage, hindi yung sweldo, hindi ba papakain niyang napakaraming yan, 5,000 katao. Anong ginawa ni Lord Jesus Christ? At saktong-sakto, merong bata na meron siyang 5 tinapay at 2 isda.
Ang sabi niya, sige, paupuin niyo kanya-kanyang pulutong ang mga tao. At nagpasalamat siya sa Diyos, tumingala siya sa langit, binasbasa ng pagkain. Ang 5,000 katao, puwera ang mga babae at mga bata. Lahat sila'y nakakain. From 5 loaves of bread and 2 pieces of fish. At merong natira ilan? 12 bakol ng pagkain. Ito ang Diyos na sinasabi ko na paniwalaan natin, sampalatayanan natin. Amen mga kapatid! Kayang sustentuhan ang lahat ng ating pangangailangan. Hindi tayo mapapabayaan. Wala ka nang makain, Panginoon ko, sa nakukuha ng isasaing, wala na akong pagkain. Bakit hindi ka tumingala sa langit at humingi sa Diyos? Kung kani-kanino ka humihingi, tuloy-tuloy nakakapag-iisip ka ng hindi tama. Tataya kaya ako sa wedding? O sasali sa loto? Ayan yung mga kaisipang tao Sa halip na humingi sa Diyos, ginagawa ang sariling kaparaanan, gumagawa ng mga bagay na alam nating hindi kalooban ng Diyos. Bakit hindi tumawag sa Diyos? Nakita niyo, 5,000 he fed. O yun ang mga isang kwento, hindi ba nag-fed din siya, 4,000 naman. Puwera ang babae at mga bata. Ito yung Diyos natin mga kapatid nga lang salita niyang mula sa kawalan lumitaw ang lahat ng bagay. At magkaroon yan, at magkaroon ito, at lumitaw nga. At humiwalay ang tubig sa lupa. At magkaroon ng hangganan ng dagat sa lupa. Nagkaroon ng mga bituin sa langit. Sumikat ang araw at nagkaroon ng buwan. Lumitaw ang mga planeta. Ang mga bituin sa langit. Gumawa ba siya? Hindi. Nagsalita lang siya. Ito po mga kapatid Pinag-uusapan natin ito to prosper us in our faith to God. Para lalo tayong lumalim sa pagkilala sa Panginoon. Kasi kung hindi natin tatalakayin ito, madali tayong makalimot. Kaya nga, alam niyo po ba, yung tungkod ni Moses. Kung kayo nagbabasa ng Bible, sa Genesis, makikita Genesis, Exodus, yung tungkod ni Moses. Alam niyo po bang tayo man ay may tungkod sa panahon natin ngayon? Ano po ba yung silbi ng tungkod ni Moses? Hindi po ba ginamit ng Panginoon yan? Na every time na may gagawin siyang himala, yung tungkod ni Moses ang ginagamit para ipakita sa lahat ng mga Israelita ang kanyang kapangyarihan. Lumakad sila, ito yung mga istorya ng Israelita, lumakad sila sa tuyong lupa nung sila ay tatawid sa Red Sea. Dagat po ang pinag-uusapan dito dahil nahabol sila ng mga Israelita. Wala sila, nakulong sila Dagat na lang ang pupuntahan kasi sa likuran nila yung mga kawal na humahabol sa kanila. O nang sabi ng Panginoon, anong ginagawa mo? Itaas mo ang iyong tungkod. Sabi niya kay Moses. At nung sumunod si Moses, umihip ang napakalakas na hangin. At nahawi ang dagat. Nahawi. Ewan ko kung sa personal, paano natin mamamahalas ito, talagang hihimatayin talaga sa ayos siguro sa pagkasintak. Biruin mo, mahati yung dagat. At hindi lamang yun, lalakad ka sa gitna ng dagat.
O sabi niya, ano pang ginagawa niyo? Go on. Tumawid kayo, tumawid sila sa tuyong lupa. Sa malas ng mga sundalo ni Paraon akala nila, yung strategy ng mga binigay ng Panginoon sa mga Israelita, para din sa kanila. Sa malas, sumunod sila. Kaso, sa kada pagsunod nila, pag nakalagpas ang Israelita, tumatakip yung tubig sa lahat sila natabunan at nangalunod. Nawala lahat yung kaaway ng mga Israelita. Tayo ngayon, sa panahon natin ngayon, may tungkod tayo mga kapatid. Ano yon? Word of God. Salita ng Diyos. Paano nyo ginagamit ang tungkod na ito sa panahon natin ngayon? The Word of God. Ano po? Sinasabi nyo ba sa sarili nyo, dinideclare nyo ba, pinoproclaim nyo ba ang Word of God for yourself? Inaangkin nyo ba ang mga pangako ng Diyos na sinasabi niya sa kanyang salita? It's for us. Para sa atin yan. Kasi ang Diyos natin noon, ngayon, at magpakailanman, iisa, hindi siya nagbabago. Kung bakit naman yung ibang mga nagbabalita na ito, iba na raw ang Diyos noon, at iba ang Diyos ngayon. Paano nangyari yon? Ano po? Ang panahon noon at panahon ngayon, iisa lang. Kasi yung 1,000 taon at isang araw, iisa sa Panginoon. Kaya mga kapatid, mga batang nakikinig, makinig kayong mabuti. Hayaan niyong si Jesus ang maging gabay ninyo sa buhay. Lagi niyong tatawagin ang pangalan ni Jesus. Pag may sakit kayo, Lord Jesus, masakit po. Pag nag-iisa kayo at natatakot kayo, Lord Jesus, takot po ako. Sasabihin niyong lagi, Lord Jesus, wala po akong kasama. Lord Jesus, yung kalaro ko, ang ganda ng mga laruan, ako po walang laruan. Pahingi po ng laruan. Lord Jesus, gusto kong maging matalino, sabihin niyo yan. Alam nyo, kahit hindi nyo nakikita si Jesus, mga bata, kasama nyo siya. Alam nyo po bang mahal na mahal kayo ni Lord Jesus Christ? Alam nyo ba yon? Kasi yung kaharian niya para sa inyo. Kaya nung ang mga apostol, maraming bata ang sumusunod, tinataboy nila, ang sabi ni Lord Jesus Christ, wag nyo itataboy ang mga bata. Nasa kanila ang aking paghahari. Kaya you children, mga bata. Sino yung mga bata rito? Pakitaas nga ang kamay. Yung bata talaga, hindi yung bata ang isip, ha? Bata, taas nga ang kamay. Yung mga bata, taas. Oh, praise the Lord. Palakpakan nyo nga ang mga bata natin. Kapag sa Jesus ang lagi nyong kasama, alam nyo, lahat ng pangarap nyo, basta't gusto ng Panginoong Jesus, ibibigay niya sa iyo. Kaya whenever, kahit ano pa ang ginagawa mo, kakain ka, makikipaglaro ka, papasok ka sa school, lalabas ka ng school, lagi mong sasabihin, Lord Jesus, samahan niyo po ako. Makikita mo. Yung love ni Lord, ipapadama niya sa iyo sa pamamagitan ng mga taong nagmamahal sa iyo. Amen? Alam niyo po ba ang bawat isa ay gift ni Lord sa bawat isa sa atin? Kaya nga ako, ang dami kong ipinagpapasalamat sa Panginoon. Kasi yung mga taong malalapit sa akin, mga nagmamahal sa akin, nagkikare sa akin, alam ko regalo ng Diyos yan sa akin. Kaya lagi niyong i-appreciate ang buhay ng mga taong nasa paligid niyo. Sapagkat bawat isang yan ay mga regalo ng Diyos sa inyo. Amen pa mga kapatid!
Lagi nating tatandaan yan. Luke 8:44, Jesus heals in response to faith. Dito po sa Luke 8:44, natatandaan niyo yung babaeng dinudugo ng 12 taon na. Ano po, nagkakagulong tao, nagpa-pass by si Jesus Christ. Ang sabi ng babae, kasi nga hopeless na siya, lahat na ng doktor pinuntahan niya sa panahon nila. Lahat ng perang kinikita niya, ginastos na niya, pero hindi pa rin tumitigil. Alam mo yung sakit ng babae, o yung mga lalaki dyan. Yung sakit ng babae na dinudugo yung babae. Ano po, nagbi-bleed siya. Ang sabi niya, mahipo ko lamang ang laylayan ng kanyang damit. Sabi niya, gagaling ako. At yun nga ang ginawa niya. Hinipo niya ang laylayan nung clock. Ano po, yung balabal ni Jesus Christ. And instantly, naramdaman niya ang paggaling. At si Jesus Christ, sabi niya, sinong humipo sa akin? Ang sabi ng kanyang mga apostol, sa dinabi-nabi ba naman ng tao nito, paalalaman mo pa kung sinong humipo sa'yo? Dahil may kapangyarihang lumabas sa kanya at alam niya yon. Ngayon, mga kapatid, when you pray, declare the power of God in your life. Tingnan niyo itong babaeng ito. Mahipo ko lamang ang laylayan ng kanyang damit, gagaling ako. She declared faith sa Panginoong Hesukristo. Tayo man, pwede nating gawin yan ngayon. Panginoon, sa oras na ako'y dumalangin sa iyo, alam kong pakikinggan mo ako. Panginoon, sa paglabas ko ng bahay, sasakay ako ng sasakyan, alam ko, iingatan mo ko dahil ang sabi mo, isusugo mo ang iyong mga anghel upang ako'y samahan at ingatan. Ano po? Wag nating kalilimutan yan. Ang lagi ko ngang sinasabi. And even the Word of God always reminding us never do things out of the will of God. Isangguni sa Panginoon ang lahat ng ating mga balakin at ang gusto nating mangyari sa buhay natin. Ibigay sa Panginoon ang lahat ng ating pasanin. Kung meron tayong karamdaman, isuko nating lahat sa Panginoon. And say it in the name of Jesus at makikita nyo ang kapangyarihang yan magmamanifest sa inyo. Sapagkat ang Diyos na tinatawag natin ay buhay, nakikinig at sumasagot ng ating mga panalangin. Amen! At kahit nga, when we declare out doon sa kanyang kamalayan, dahil sa mga taong nakapaligid sa kanya, mararamdaman niyang may lumabas na kapangyarihan sapagkat kay ikaw ay nanampalataya, mahipo ko lang ang laylayan ng kanyang damit, gagaling ako. Mga kapatid, sapagkat walang imposible sa nananampalataya sa Panginoon. Amen po mga kapatid? Where is your faith? Yan ang laging tanong maging sa panahon natin ngayon. Tinanong niya sa mga apostol niya more than 2,000 years ago. And even this time, tinatanong tayong lahat, where is your faith? Mga kapatid, hinahanap ng Diyos yan sa ating lahat. Nasaan ang ating mga pananampalataya? Nakalulugod sa Kanya na buong puso nating ipinagkakatiwala ang lahat ng pangangailangan natin sa Kanya. Huwag na huwag tayong gagawa ng mga bagay out from His will. Yung bang hindi tayo nagsusuko sa Kanya. Surrender everything. Ito yung Diyos na pwede nating pagkatiwalaan. The God who has not yet met His match. Meron bang Diyos na higit pa sa Kanya? Wala.
then you will be ready for the storms. Kapag ka sa Diyos na ito na pinag-uusapan natin, tayo nagtiwala, tayo'y magiging handa sa lahat ng mga storm ng buhay, ng mga alalahanin ng buhay, ng mga bagyo ng buhay, mga kapatid. You won't be afraid of them when they occur. Mangyayari man yan, hindi tayo matatakot. At ang sabi sa atin, keep your faith in the right place. Ano ang sabi ng mga anak ng Diyos? Amen! Purihin ang Diyos! Thank you, Lord! Thank you, Lord! Thank you, Lord! Aming amang Diyos, lumalapit kami sa iyo. Lalo na sa panahong ganito, Panginoon, na masyado kaming nadidisturb sa mga bali-balita. Dahil napakarami nga naman ang mga nangyayaring kung iisipin namin bilang tao, talagang nakakatakot at wala kaming talagang magagawa. Pero pinapaalala mo sa amin, Lord, ano man ang mangyari, hindi mo kami iniiwan. At ang lagi mong hinahanap sa amin, tinitingnan mo sa amin ay ang aming mga puso kung naniniwala ba kami talaga sa iyo. Dahil ito'y magkakaroon ng malaking pagkakaiba sa aming buhay pananampalataya. Hinahanapan mo kaming lagi, nasaan ang iyong pananampalataya? Itong Diyos na pinag-uusapan namin ito, na mula sa kawalan, kapag nagsalita ay nagkakaroon ng mga bagay-bagay. Ang patay ay nabubuhay. Ang lumikha ng aking buong katauhan, Panginoong kong Diyos. Kanino pa kami tatawag kundi sa iyo? Kanino pa kami magtitiwala kundi sa iyo? Kanino namin ilalagak ang aming mga kabalisahan? Kanino namin ipagkakatiwala ang aming buhay at kinabukasan kundi sa iyo lamang? Nakikita mo naman ang aming mga puso. Kilala mo kami. Alam mo kung kami tunay na nananampalataya sa iyo o aandap-andap pa rin ang aming buhay pananampalataya. Ang dalangin namin, Panginoon, tulungan mo kami. Help us, help our faith. Na sa iyo lang kami aasa. Dahil kahit na may mangyaring mga bagyo sa buhay namin, meron kang ginagawa within us, Lord, developing our character, our trait, developing us into your likeness, Lord Jesus, para hindi kami umasa sa aming mga sarili, kundi sa iyo lamang. Napakasarap na damhin ang inyong pagmamahal. Looking back, kapag pinag-aaralan namin ang aming mga nakaraan, hindi namin pwedeng hindi mapansin ang iyong kagandahang loob. Kung paano mo kami iniingatan at inililigtas sa lahat ng mga bagay na maaring sumira sa aming mga buhay. Kung nakagawa man kami ng mga pagkakamali, ang hinihingi mo lang sa amin ay magbalik loob kami sa iyo. Humingi ng tawad. At ang sabi mo, you are faithful, you are just to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. Salamat po, Panginoon. At sa mga sandaling ito, Lord, dahil ang aming bansa ay nahaharap
sa panganib ng napakalakas na bagyo. Kami po ngayon ay sama-samang dadalangin. Sama-sama kaming tatawag sa iyo at panghahawakan ang iyong mga salita na nagtuturo sa aming manampalataya kami sa iyo. Kaya ngayon po kami, Panginoon, kami hihiling sa iyo upang ang bagyong ito na dadaan sa aming lugar ay hindi makapamuksa o makapaminsala, kundi ipapakita mo kung paano mo kami suuban ng proteksyon. Ipapakita mo kung paano mo kami iingatan. Ipapakita mo na kayo ang mas higit na makapangyarihan. Wala nang iba pa. Thank you, Lord. Sige mga kapatid, dumayo tayong lahat. At tayo po'y mananalangin. Hawakan niyo po ang kamay ng inyong katabi. Pakikiisa. Sama-sama tayong dudulog sa ating Panginoon ng buong puso. Aming Diyos, humaharap kami sa iyo ngayon dahil alam namin, pinakikinggan mo kami. Ang hinihintay mo lang sa amin, umamin kami sa iyo, nag-aalala kami. Totoo naman po. Nag-aalala kami, Panginoon. At marami sa amin natatakot. Dahil nga naman pag narinig mo ang balita, napakaraming sinasabi ang nagbabalita na nakakatakot. Pero ang sabi mo, fear not, for I am with you. Kasama ka namin. Hindi kami dapat matakot. Pwede naming patigilin ang ulan. Payapain ang panahon. Gamitin namin ang mga pananampalatayang iyan na binigay mo sa amin. Speak. Believe. Ang sabi mo, maging ang diablo'y tumatahimik. Sa oras na banggitin namin ang iyong pangalan, Panginoong Jesus. How much more itong bagyong ito sa pangalan ni Jesus ay pwede naming patahimikin. Help us to believe more, Panginoon. Kung nakikita mong mahina kami, palakasin mo kami. Ayaw naming maramdaman ito, Panginoon namin Diyos. At gusto naming parangalan ka, papurihan ka, at makita ng lahat ng tao na ang Diyos na sinasampalatayanan namin ay buhay at makapangyarihan. Ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, Diyos ng Israel, ang Ama ng aming Panginoong Jesucristo. At kasama namin ang banal na Espiritu bilang tanda ng aming mga kaligtasan at pagiging anak ng Diyos. Haharapin namin ang bagyong ito nang may tapang at nang may pananampalataya. Dahil kasama ka namin at ang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo ay sapat na upang patahimikin ang hangin at palayasin ang bagyong ito sa pangalan ni Jesus. Salamat po, aming Diyos. Alam namin, ang mensaheng ito ay talagang kalooban mo upang turuan kami, ituwid kami, at lalo pa kaming palakasin at patatagin. Dahil kami ay inyong mga anak at kayo ang aming Ama na tunay na nagmamahal at nagmamalasakit sa amin. Thank you, Lord Jesus, for all this wonderful privilege being a child of God because of you. We receive, proclaim, and declare it in our lives that we are children of God. In Jesus' name, Holy Spirit,
Give us the peace that surpasses all understanding. Give us the joy that only you can bring. Put us more love in our hearts so that we can love you more and we can love our brethren. And thank you for answering this prayer. Thank you, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen and amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord.